At ayun nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong gabi, itong nag-trending na sinabi ni Mr. Joey De Leon doon sa segment ng EAT na Give Me 5. Ayan, nung abot sa lubid-lubid kabayan. Ayan. So eto nga ho, 9 hours ago, nag-post ang Movie and Television Review and Classification Board. Sabi dito, MTRCV to review complaints on EAT. Ayan. Taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to EAT Gimme 5 segment aired last 23 of September 2023. Ayan ha. The Movie and Television Review and Classification Board, or MTRCB, shall determine if the same are valid and presumably, ayan, violative of Presidential Decree number 1986 and or its implementing rules and regulations. Ayan. So, eto nga ho, naglabas sila ng kanilang immediate release noong 25 noong September. Ayan. Eto nga ho, naka-layover dyan sa inyong screen. So, i-review daw nila ito kung violative. Ang nabitawang salita ni Mr. Joey De Leon. Ito, the classification board shall determine, ayan, determine, if the same are valid and presumably violative of Presidential Decree number 1986. Ayan. I-review nila kung may violation ito under sa Presidential Decree 1986 kabayan. Ayan. So, ito nang inaantay ng mga ano. Ngayon, ang nakikita ko na naman dito kabayan is ngayong nagsalita na ang MTRCB, sasabihin na naman ng mga panatiko ng kabilang show na ay, kunwari lang yan. Nung hindi pa pinapansin ng MTRCB, sinasabi nila na, ay, hindi nila papansinin yan. Saan lulugar ang MTRCB? Alam nyo kabayan, ganito lang ho kasimple yan. Hayaan natin na ang ahensya ng gobyerno na MTRCB ang tumrabaho dyan sa ganyan. Kasi sila ho ang inatasan ng gobyerno para magkaroon ng task dyan ng kanilang trabaho. Hayaan natin sila kasi dito sa paligid kabayan, maraming mema. Yung maraming nagmamarunong, maraming nagmamagaling, maraming mema. Yung mema sabi lang. Oo. Hayaan nyo na sila ang mag-function. Kasi kung kayo lang din naman ang masusunod, di kayo nang maupo doon sa MTRCB, di ba? Hayaan nyo sila dahil kahit hindi naman tayo magsumbong sa kanila, namo-monitor nila yan kasi nga may monitoring unit sila. Ayan, may monitoring department sila na nagmo-monitor sa lahat ng nagaganap na mga live TV shows. Ayan, ha? So, doon naman sa tayo kabayan sa kay Cassie, kasi kanina nakabalandra nga ho ang picture ni Cassie dyan sa page ng Itbulaga, no? Na nagsasabi na it's Happy Monday, ganyan-ganyan. Ayan. So, parang sabi nga ng iba, tinatapatan daw ng Itbulaga ng Tape Incorporated itong paglabas ni Atasha Mulak dahil nga nag-trending talaga ito ng bonggang-bongga kabayan, no? So, sa tingin ko lang, kung talagang, ito opinion ko, so ang tanong ko naman, paano mo naman magte-trending ang isang tao kung wala namang nanonood? Di ba? Yun kasi ang problema dun eh. So, paano magti-trending ang isang tao, ang isang palabas, kung ang manonood is limited, konti. The reason why na nagtitrending ang EAT kasi malawak ang viewership nila. Ayan. Yung EAT naman, kita mo naman ang viewers nila. O, di ba? So, paano magti-trending yan? O, hindi talaga magti-trending yan. Si Atasha, first time na lumabas sa TV yan na inintroduce dahil nga pumirma siya ng kontrata dyan sa Viva Artist Agency ni Vic De Rosario Kabayan. So, napili nila talaga na dun siya ihasa sa EAT. So, kita mo, dahil malaki at malawak ang viewership ng EAT dahil even though na maliit ang coverage ng TV5, and yet nag-trending pa rin sila kasi maraming nakatutok sa kanila. Ayan, yan lang ang explanation doon. Kaya, wag na ninyong Wag na ninyong tapatan kasi kung talagang magti-trending yan, ang ibang artista, noong una pa lang, na-introduce sila sa publiko. Ayan, kung talagang maraming nanonood dyan. Kaya, wag na. Waste of time. Charot.